So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is paano nga ba magkababae? Kasi yan yung usually na tanong eh. Iba yan yung usually tanong ng mga lalaki dito. Actually, wala naman talagang strategy talaga eh. Looks lang talaga eh. So, pagka normie ka is formal treatment, 'di ba? Tapos di ka gaano nag-i-exist niyan, parang treatment sa'yo ng babae's friend. Parang gagawin mo is para makawala dun sa friend zone na yun. So medyo mas mahirap pagka normie ka. Kasi mangyayari, magde-date kayo, lalabas kayo. Tapos sabay parang hindi niya gusto yung sinasabi nila, walang chemistry or vibe. Kasi pagka formal, 'di ba? Beta formal eh. Beta formal, beta normie. Usually naman 50% naman na nasa relasyon ngayon na lalaki is beta naman talaga, no. Normie. Yung iba pa nga below eh. Kasi napaka-rare talaga ng Chad eh. Sa TV mo lang siya nakikita. Sa Pinas pa, mas lalong rare sa Pinas kasi nga puro high tier normie lang sa Pinas eh. Kahit yung artista, puro high tier normie. Parang nakikita ko lang na Chad na itsura. Yun nga, gumabaw ba yan? Tsaka si Piolo, tsaka si Alden is Chad Light o high tier normie pa. Si Dieter Ocampo, Chad din yun. Tsaka si Mark Anthony Fernandez. Kasi yung babae, binibreak yung rules para dun eh. Sama mo na pala ako sa high tier normie. Total, marami namang basher dito eh. Para inisin natin sila. Mabisit sila. Sabihin mayabang si Filipino Black Bill. Patunayan na natin, magyabang na tayo. Para pang views yan sa mga hater. So yun nga. Yun nga yung mga onti lang naman talaga yung mga super pogi sa Pinas eh. Kaya binibreak ng mga babae yung rules sa mga high tier normie na Pilipino. Papasa yung mga ganun. So paano nga ba? So pagka may nakapalagayan na loob, try nyo na yung shot nyo, yayain nyo lumabas. Pero ganun pa nga strategy, kahit below ka, normie ka, or pogi, or high tier normie, is yayain mo na agad ng check-in. Check-in na agad, or SEX yan. Yayain mo na agad. Or yung pasimple, kung may sarili kang bahay, Netflix, ganyan. Alam na yun. Kasi alam naman ng babae yan eh. Pag sumama yung babae sa'yo, ibig sabihin gusto ka. Gusto ka talaga nun. Tapos, dun ka na lang dun ka na lang talaga parang mag-a-adjust base sa mga pinapakita niya sa'yo. Kung talagang interested siya after ng SE. Sa bagay, hindi naman siya makipag-SEX kung hindi ka niya talaga gusto eh. Kasi dun na magkakalaman kung game over eh. Kasi mahirap liligaw ka tapos sabay Kasi sa normie talaga, ikaw pa rin talaga mag-approach niyan eh. As in, ikaw yung magme-message tapos sabay magkakapalagayan ng loob, onting usap, mga ganyan. So, ikaw pa rin talaga yung gagawa nun. Kasi hindi naman talaga nila i-break yung rules eh. Dahil nga normie ka lang naman eh. Ginagawa lang nila yan sa high tier normie or Chad talaga. So yun nga yung wala talaga siyang strategy. Pero ang sinasabi ko strategy sa inyo is lahat kayo, kesyo below kayo, normie or high tier normie or Chad, is yayain nyo na agad. Kasi para hindi na kayo nagsasayang ng oras. Kaya yung mga nasa interview, totoo yun. Di ba sinasabi nung babae, sex lang naman habol niya sa akin kasi niyaya niya ako agad eh. Pero kung pogi yung nagyaya ng ganun, hindi niya sasabihin yun. Sinabi niya lang yun kasi hindi siya attracted dun sa lalaki. Pero yun talaga yung ideal na mating na pagka gusto ka ng babae is bibigay niya talaga yun kahit normie ka. Kasi maging lang din naman talaga yan eh. Sure,
Sa normie na looks, ikaw yung nag-stand out dun. Kagaya ni parang Boy Tapang, ganun. Kung nakikita mo na ikaw yung nag-stand out sa classroom nyo, malamang ikaw talaga yung pipili ng babae dun. No-brainer na yon. Tsaka napaka-easy ng trabaho mo nun. Magigismooth lahat. Kunin mo number, tapos yayain mo na lumabas. Or dumiretso na lang sa bahay nyo. Or kung nasa adult ka na, 18 pataas, mag-check-in na kayo agad. Okay na yon. Syempre, 18 ka, wala ka namang ganong pera eh. Pag-ipunan mo yung check-in. Para kasi yun yung goal mo eh. Kasi yun yung pang-hook eh. Yun yung pang-hook nun eh. Yun yung pang-hook nun eh. Kasi once na iano mo na, may SEX mo na yung babae is ma-attach na sa sayo. Lalo na pagka kuwari 18 to 25. Kasi ano pa yan eh. Parang may emosyon pa yung babae kasi matataas pa hormones niyan. Tsaka may L pa yan. So, dyan talaga, actually kahit araw-araw kayo mag-SEX ng babae na 18 to 25 eh. Talagang ano yan eh. Kaya hindi nila binabanggit to na na mael talaga mga babae, pero mael lang sila sa gusto nila. Hindi sila mael sa mga normie or pangit or yung hindi nila gusto. Kasi maging din nga naman din 'yan, 'di ba? Kasi sa Pilipinas tayo eh. Unti lang naman talaga yung Chad. Kahit naman dito sa West eh, wala talaga akong makita Chad dito. Merong isa, high tier, baka Chad light do sa physiotherapist siya. Nakita ko one time. Pero parang walang impact eh. Masyadong perfect yung muka. Tapos parang hindi pa nga siya popular, hindi siya kinakausap eh. Mas rare pa yung mukha ko dun eh. Minsan yung facial harmony din talaga eh. Meron yung tingin natin pogi, pero sa female gaze hindi siya patok. Na So yun nga, kung sa pangit naman, sa pangit is parang gagawin mo niyan is yun nga, tag maxing, 'di ba yung mga pangit ganun nagta-tag maxing kung ari siga sila. Nag-comment na rin yan eh. Actually nakikita ko rin yan na ganun eh. Nag-gym yung isang kaklase ko dati. Kasi pangit siya eh. So binawi niya sa katawan, nag-gym siya. Yun yung balak mang agaw sa first girlfriend ko. Hindi naman siya trip. Ako kampante ako. Kahit payat ako, hindi ako nag-gym. No chance siya. Mukhang importante eh. Sinabi pa nung babae, nung girlfriend ko sa akin na uh, kinachat niya ako, tapos parang balak niya, hindi niya papatulan. Ako, conceited ako dahil alam ko na walang competition talaga eh. Wala magagawa yung gym mo, bro. Wala magagawa yung yung laki ng katawan mo. Wala magagawa yan. Mukha talagang gusto ng babae. So, yun nga. Pagkapangit ka is pepera ka na lang talaga tsaka magiging simp. Ang meaning kasi ng simp is parang dinadaan mo sa Kaya napansin mo yung mga pangit, 'di ba? Parang nagpapanggap, nagiging poser. Tapos sabay nagiging Although black pill tayo, ayaw natin 'yan, pero wala talaga magagawa. 'Yun talaga yung realidad eh. Yung mga pangit, di ba, pumuporma na maganda, tapos nag-gel. Uso yan ang panahon ko, pero ngayon di na ata uso yung gel eh. So yan yung mga sekreto ng mga pangit. Tapos sabay yung may niche. Tapos sabay, or kung ayaw mo naman maging siga or tag, ikaw naman yung extreme side naman. Yung mabait, yung pinakamabait or nerdy, daanin mo sa talino, yung mga ganyan. Meron pa rin mga ganyang babae kasi usually ng mga matatalinong tao below sa looks eh. Yun yung napansin ko eh, yung mga matatalino below din sa looks. So parang yun, ma-attract mo yung mga kagaya mo lang din. 'Di ba sinabi ko na rin din yan sa inyo dati. Although wala naman talagang commonality yung babae at lalaki kasi nga biological tsaka the way na mag-isip is wala talaga in common. Pero yung sinasabi kong commonality is facial feature. Ibig sabihin, kuwari, pangit ka. Tapos, yung pangit din, parang may similarity kayo na feature ng muka.
So parang doon nagkaka-atrakan yun. Di yun yung napapansin ko Pero pag sa babae talaga at lalaki, yung parang mga common, mga hobbies, wala talaga. Kaya nga, okay yung age gap relationship Kasi nga, maaga nagmamature yung babae, di ba? Maaga sila nagmamature kasi nga nakaka-experience sila na maaga. Tsaka marami silang validation. Pero once na pumatong sila ng 25, is yung kilos nila nung teenager sila, yung maturity nila nung 18 sila hanggang 25 is past 25 ganun pa rin hanggang 60 na. Hindi nagbabago. So stuck nga, kaya nga sinabi dun sa mga red pill itrato mo yung babae na parang bata. Kaya ako, upfront ako, tas parang seryoso. Hindi ubra yung yung jester maxing. Kahit pangit ka, huwag mong gagawin yun. Pucha, binababa mo sarili mo. Walang nagsasabi yan. Hindi, sa black pill, yun yung sinasabi. Huwag ka mag-jester maxing. Di ba sabi ng mga babae, gusto nila yung may sense of humor. Gagawin ka niyang girlfriend. Beta friend. Friend zone ka pagka ganun. Kahit sabihin mong pangit or normie, ang makaka-jump lang talaga ng mga from beta, omega, sigma, kung ano-ano pang kabullshitan na label na yan is chad lang talaga, yung mga pogi. Yung mga alpha lang talaga yung makakagawa nun. Kasi, di ba sinasabi ko nga sa inyo, yung treatment is base sa looks. So, yung alpha na pogi, best superior genetic, kahit magbigay yan ng bulaklak, sweet. Kahit mag-simp pa yan, magbigay ng Lamborghini or kung ano, beta yung gawin niya, is alpha pa rin siya. Sa tingin ng babae. Kasi pogi desirable pa rin siya. Kahit magsuot niya ng butas-butas or sando lang at short, is pogi pa rin siya. Yun yung siya yung nakaka-jump. Sakop niya kasi lahat. Kasi alpha nga di ba? Pag beta ka, dun ka lang sa specific na beta. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, isa lang talaga strategy mating ng ng lahat ng lalaki is mag-try, tapos ang ball nandun na dun sa babae. Depende na sa level of interest niya. Kasi ang babae, may kasabihan nga, 'di ba? Sa babae is it's either gusto ka niya or hindi. Walang middle ground. Yung sinasabi nila na friend na lang tayo, hindi is parang ginagawa nung babae is binibigay niya yung burden sa'yo kasi inalok ka niya ng friend. Tapos parang ang tingin mo, kung pumayag ka is parang safety net niya yon. Parang safe na siya. Napakatalino ng babae, di ba? Napakatalino, di ba? Biruin mo, pagka nireject ka niya, sasabihin niya, friend na lang tayo, ganyan. Ang gagawin mo doon, hindi ako okay lang na hindi ako nakikipag-friend nang wala akong mapapala which is yun yung ginawa ko do sa KFWB ko. Yun yung yun yung sinaano ko, or kuwari, wag naman yung o kaya sabihin mo ng wag na kayo talagang mag-usap talaga, parang hiwa-hiwalay na talaga kayo ng landas, ganun. Kasi pagka tinanggap mo yung friend, is bababa yung respeto niya talaga sa'yo. Kasi yun yung expected niya sa'yo Natanggapin mo yun dahil yun yung treatment niya sa'yo. Dahil hindi ka niya nga gusto So, ang expectation niya, tanggapin mo yun dahil ang lagi mong gagawin is opposite. Opposite lagi. Kung ano yung gusto ng babae is yun yung ayaw mo. Na ano ba gusto ng alpha? Tira-tirahin lang naman sila, di ba? Di ba? Tapos yung sila masusunod. Pagka hindi nasunod yung alpha, ayaw magpatira ng babae. Gagawin yan, i-reject na yan, di ba? Doon sila natatakot, kaya sila nagiging submissive doon. Kasi nga, below sila ng 2 level or 1 at least. Pero bira lang yun, 1 usually 2 Kaya sila submissive is, nire-respect nila yung genetic mo. Kaya sila submissive. Kaya sa akin, dahil nga mga below sila sa looks, hindi sila talaga kawalan. Ayaw nila akong bigyan ng sex, okay lang. Di bali na single ako. Pabor pa sa akin yun kasi hindi ko na kailangan na mag-reject or tumakas kasi sila na nag-reject.
Pero hindi mo mararanasan yun gagawa. Kasi nga, below sila sa looks eh. Hindi ka nila i-reject. Hanggat maaari, tatali ka nila. Ganyan yung mga below sa ano eh. Sa looks eh. Tapos magpapakabait yan. Tapos yung una, ibebeta ka niyan. Ibebeta ka niyan. Kasi nga, na, binigay niyo yung SEX. Tapos naging kayo, di ba? So, lalaki ulo niyan. Di ba? Sinabi ko na sa inyo yun. Plus yung mga simp pa. So, parang validation sa kanya yun. Kaya nga halos lahat ng babae ngayon, kesyo mataba yan, maliit, baldado, matanda, post-wall, iniisip nila talaga na 10 sila. Kasi nga marami nag-hit sa kanila. Pero yung mga nag-hit sa kanila, hindi nila gusto yun. Pero kung pogi yung nag-hit sa kanila, okay lang kasi papabor yun sa hypergamy nila eh. Napabilis yung ano nila, pagpili. Kaya sila nakikipag one night stand sa pogi, binibreak nila yung rule sa pogi kasi once in a lifetime experience yun. Kasi panalo sila sa genetic lottery. Gaano ba ka ano yung pogi? Career yun. 10% lang yung sa lipunan, di ba? Sa Pilipinas pa nga, sa online ko lang nakikita eh. Online sa TV lang eh, mga artista eh. Wala akong nakita, nag-ikot-ikot ako ng mga mall, wala talaga akong nakita. Ako pa nga pinaka-pogi eh. Hindi sa nagyayabang ako pero kino-compare ko lang yung mukha ko sa nakikita ko pang araw-araw. Pero yun nga, wala talaga akong nakitang Chad na Pinoy talaga, wala talaga, puro high-tier normie lang yung mga yan. So yun lang talaga, pag wala talaga siyang game talaga eh. Pagka normie ka, high-tier normie, ikaw pa rin talaga mag-approach. Minsan, binibreak nila yung rules sa high-tier normie. Kasi nga, sa Pilipinas, puro high-tier normie lang naman din, di ba? Mararanasan mo yung nag-o-orbit, totoo yan. Yayakap sa balikat mo. Kahit may boyfriend sila. Sinasabi nila na may boyfriend sila, pero parang, mixed signals yun na kahit depende na sa'yo kung ipupurso mo kasi nga nagma-monkey branch nga sila, di ba? Hindi sila kakawala doon sa boyfriend nila kung hindi sila sure sa'yo. O kung tinira mo na siya ng una pa, ihiwala niya yung boyfriend niya kasi once in a lifetime yun, ikaw nag-orbit eh. Kasi hanggat maaari, may gusto ng babae may safety net siya. Ibig sabihin pang long term, ganun mag-isip yan. Kaya yung mga nang orbit sa akin dati, may mga boyfriend sila. Ako kasi, masyado kasi ako nice guy dati. Hindi, alam ko na yun dati kaso, may experience kasi yung kapatid ko, yung step brother ko eh. Kasi, parang nang agaw siya. Police yung boyfriend nung so nabaril siya sa likod. So yun, natakot na ako nun. Na kaya ayaw kong mangyari sa akin yun. Kaya hindi ako nang aagaw dati. Kasi nga, nangyari sa step brother ko yun. Na nabaril siya sa likod. Tapos pumunta pa yung tatay ko doon gabing gabi. Kaya parang sabi ko, naku, wag na lang ako mang-agaw. Baka ito nangyari. Meron pa nga isang kaklase ko, tinatawagan ako ng boyfriend. Abangan daw ako sa labas. Nangyari sa akin yun. Pati yung boyfriend nung nagkaka-crush sa akin. Kasi nga, although may boyfriend siya, pangit yung boyfriend niya eh. Kasi malamang, alipin niya yun. Ako, matalino na ako, may itsura pa ako. Katabi niya ako, tapos sabay siya yung nangungopia sa akin. Gusto niya ako. Nagulat ako kasi tinawagan ako ng boyfriend niya. Yung pala hiniwalayan pala siya. Tapos takot ako. Ginawa ako, hindi ko sinagot. Yung una sinagot ko, tapos sino to? Si ganyan. Tapos sabay yung pangalawang tawag, di ko na sinagot. Kasi duty rin naman ako nun eh. So yun yung mga mararanasan mo pagka may itsura ka na Kasi nga sinabi ko na sa inyo yan dati. Prime age women is in demand yan. Lagi yung may boyfriend, hindi na babakante yan. Hindi na babakante yan kahit sabi mong normie. Bihira mabakante yung prime age women. Yung iba naman bakante is hindi sila unavailable sila kasi nga normie, di ba? Gusto nga lang talaga lang lahat ng babae, lalo na prime age women, kahit nerdy pa yan. Kahit sabihin mong virgin yan or talagang religious, is pogi lang talaga gusto niyan.
So yung mga prime age women, mahirap makapasok dyan kasi nga lahat talaga yan gusto pogi lang talaga. Doon lang sa yung ano, yung kasi nga 'di ba kwento ko na sa inyo yan, yung nakakaapekto yung mating choices ng babae base sa edad nila tsaka sa fertility time period nila. Which is 18 to 28 yung ideal. Kasi 28 is medyo alanganin na yan, ipipa-ni-pace na yan eh. Pag ipipa-ni-pace na yan, sincere na sila dun sa normie na beta. Pero yung beta na yun is for security na lang talaga long term. Kaya napansin mo yung mga nag-aasawa ng mga normie, yung mga normie na beta na lalaki, 'di ba nag-aasawa, nagpapakasal, lalaki umiiyak, 'di ba? Kasi pinaghirapan nila 'yun eh, nanligaw-ligaw sila tapos sabay parang yun na yung pinaka-best nila na naging shota, kaya umiiyak sila. Sa ano naman, post ipipa ni Pace is mga single mother umiiyak. Meron kinasal akong ka-Facebook ko, katrabaho ko dati, single mother, kinasal siya. So, ang baliktad ngayon na umiiyak, yung babae. Kasi may nagseryos. Sincere talaga sila, sinasabi ko sa inyo. Sincere sila. So, siya naman yung umiyak. Imbis lalaki yung umiyak, yung babae yung umiyak. Kasi nga, may nagpakasal pa sa kanya dahil single mother siya. So, 'di ba? Yun yung ano eh. Kaya sinasabi ko sa inyo yung yung mating choice ng babae is nakadepende talaga yan sa edad tsaka fertility time period. 18 to 25, pogi lang gusto niyan. Pogi or high-tier normie. Yan yung ano. So yun nga, wala talaga strategy, looks lang talaga eh. Pagkapangit ka is tag maxing. Gaya ni Flo G, pangit yun eh. Na ano, tag maxing yun, tsaka fame. Pero dahil nga sa Pilipinas tayo, bihira lang yung ganun kung swinerte ka lang. Gaya ni Wamo, swinerte sa ano, maraming pera. Basta yung maraming mapapakinabangan or extreme side yun, or kung wala ka naman pera is extreme side mo na rin sa kabaitan. Ikaw yung pinakamabait. Nakaka-apekto rin sa babae yun kasi nga merong ganun eh, yung kay Mariano TV ba yun? Kay Wamos din. Ang daming nangliligaw sa akin eh, pero siya lang talaga yung pinakamabait eh. Ano na lang din yun, may halong kasinungalingan na rin yun. Kasi nga, mabait na nga si Wamos kasi below siya sa looks mo eh. Girl, alam mo ba yun? Talagang magsisimp siya para makareproduce siya. Yun talaga strategy ng ano, ng pangit. Talagang nagbabait-baitan si Wamos para ano. Or meron naman din talagang nature na pangit na mabait. Di ko sinasabi na talagang yung ugali is naangkop sa itsura. Ang sinasabi ko yung treatment. Marami kasing basher na sinasabi hindi ganyan, personality may ano. Ang sinasabi ko dito yung treatment sa sayo, depende sa looks mo. Pero yung ugali mo, may innate ka na ugali. Kung mabait ka talaga. Yan yung nature mo eh. Kung salbahe ka talaga kahit ano pa itsura mo. Pero yung judgment nga ng tao, sinasabi ko is base sa itsura mo. Yun yung sinasabi ko na ano. Yung iba kasi tinitwist yung ano eh, yung words mo eh. Para lang ano, para gawin kang ignorante. Gagawin ka ignorante. So yun nga, pagkapangit ka, yun talaga strategy mo. Either extreme side na tag maxing or magpayaman ka ng sobra. Or extreme side naman ng super bait. Tapos mga niche. Usually naman, pag namili babae, common features, di ba? Pareho naman kayo ng mata. Usually, mga na-attract ko, ganun eh. Malaki rin mata, kagaya ko eh. Tapos kapareho ko rin ng lips, tsaka ilong. Tong 21 dito na, yun, magta-21 na to eh. Ito nasa katrabaho ko. Itatry ko yung shot ko dito kasi wala namang mawawala. Pinay naman to. Hindi to magre-reklamo. Tsaka paalis na to eh. Parang next year, bago to umalis, tatry ko na yung shot ko kasi nga, siya naman umu-orbit sa akin eh. Tsaka parang sign na rin yun eh. Sabi, wala na raw siyang babalikan. Ganun, wala nang babalikan. So parang nagpapahiwatig na parang nagma-monkey branch na siya.
Kasi nga, realistically talaga, nandito ka, tapos nandito yung future mo na hanap buhay. Tapos yung boyfriend mo nandoon. Eh kasing edad mo lang din yun. Buti sana kung may anak mayaman yun, eh hindi naman. Kung anak mayaman yun, pwede sumunod dito yun para umano. Eh wala eh. Kaya hindi ako naniniwala sa LDR eh. Hindi talaga nagwo-work yan eh. Kasi pareho magkaiba kayo ng ano. Parang friendship din naman yung relasyon eh. Ang pinagkaiba lang diyan, magre-reproduce kayo. Walang pinagkaiba kaya nga tinato ko sa ano, hindi ako nakikipagkaibigan ng lalaki kasi ang kinakaibigan ko yung girlfriend ko mismo. Kasi walang pinagkaiba yung ano, yung babae sa ano, friendship. Kuwari nasa relasyon ka, parang friends mo na rin naman talaga yan eh. Although wala kayo talagang common interest, pero siya yung nag-a-adjust kasi gusto ka niya. Eh kung ikaw naman may gusto sa kanya, ikaw mag-a-adjust. Ganun yun eh. Hindi naman talaga balance relasyon eh. Kaya nga maganda dun sa ano. Tsaka yun din, pansinin mo, yung may mga age gap na malalaki. Wala ring common interest yung lalaki at babae. So okay lang na gawin mong girlfriend yung 18 years old kahit 60 ka pa eh. Yun yung na-realize ko kahit 60 ka kasi wala talaga kayong common interest. Yung sinasabi nila developmental age, maturity, hindi. Stuck yung mga babae sa 25. Once na nag-25 sila, yung mentality nila hanggang doon na lang. Nung 18 pa sila, hindi nagbabago yan. Kaya nga sa Red Pill, sinasabi nila na treat her like children eh. Diba? Treat them like children yung mga babae. Kasi ganun nga talaga sila. Gusto nila na instruction. Pati yung mga empowered na women dito. Pag ako yung charge nurse, nagtatanong sila sa akin eh. Tanong ng tanong. Hindi nila talaga alam gagawin nila, promise. Kaya dapat talaga yung mga babae, inaano yan eh. Parang, hindi naman sa inaalipin, pero parang ganun yung word. Gusto nila yung ganun eh. Yung parang dinidemand sila. O ito, yan, gawin mo yan, ganyan. Kasi hindi talaga nila alam yung gusto nila. Nag-a-adjust lang sila base sa hypergamy nila. Or base sa talagang, anong tawag dito? Conditions nila. Base sa conditions nila. Kuwari, ito, ang habol ko dito sa lalaki, okay naman yung looks niya, pero may security ako dito. So magko-compromise ako, okay na tong transactional sex, SEX. Or anong tawag dito? Obligational sex, SEX. Kahit pa na everyday kasi safe naman eh. Meron naman akong bahay, meron na akong pagkain. So obligational SEX. Papayag yung babae nun. Kaya yun yung formal din talaga yung basta tuloy-tuloy. Brief or slow nga, 'di ba? Magiging submissive lang yung babae at makikipagrelasyon kung may mapapala siya sa iyo base sa conditions niya. Sa beta side is normie looks, pero may pang backup ka, security, long term provision, or kahit wala ka namang basta may trabaho ka na continuous, tsaka nakikitaan ka niya na loyal ka talaga, which is yun naman talaga yung mga beta ngayon, loyal naman talaga yan dahil wala namang options yan eh. Dami-daming married na lalaki, hindi naman inaagaw eh. Hindi wala nga nag-o-orbit sa kanya eh. Ako nga single, may nag-o-orbit eh. Eh sa kanila nga, wala nga. Ang dami, 50%, di ba? 45 to 50% ng mga kasal, di ba? Mga kasal na lalaki, wala naman nangaagaw sa kanila. Wala nangaagaw dun sa mga lalaki na yun, nakasal. Nandun lang sila sa nila. So parang ganun nga yung nangyayari na Kaya nga, pansinin mo, yung parang yung mga, di ba, 45 to 50% mga nasa relasyon is either alpha or beta. Beta. Ibig sabihin, usually talaga beta. Kasi nga, for long-term security. Tsaka, ang ratio rin is onti lang din yung mga alpha. Ibig sabihin yung mga pogi, genetically superior, onti lang din sila.
So kaya talaga nasa relasyon is mga beta lang talaga, yung pang long term. Hindi naman din realistic dun sa mga babae na mag-monkey branch dahil ano pag monkey branchan nila? Normie lang din. Monkey branch lang sila or cheat is dun sa ano, sa pogi. Pero actually minsan nga hindi na pag yung pogi is bam, makikipag one night stand siya doon para ma-fulfill niya yung both side spectrum ng hypergamy, which is mating strategies niya, alpha fox, beta box. Wala kang complete package, di ba? Bihira lang yung complete package, mga artista lang yan. So mangyayari dyan is magi-stay siya dun sa beta na normie, pero makikipag SEX siya dun sa pogi. So itatago niya yon, hindi malalaman ng asawa niya yon, or kahit malaman, i-deny niya, hindi niya aaminin. Kasi yung babae talaga, kahit magkagipitan, hindi aamin talaga yan eh. Ubod ng sinungaling babae, promise. Hindi aamin yan ng ayaw nga nila mag-sorry. Hindi nagsosorry yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, magsosorry lang yan pagka above ka talaga sa looks. Pagka ayaw ka niya mawala, ibig sabihin, above ka ng 2. Which is yung nararanasan ng mga pogi, yung mga chad. Kasi nga, papatol sa kanila is below sa kanila ng 1 or 2. Pero usually 2 yan eh. 2 talaga yan eh. Below ng 2 eh. Hindi magsasubmit yung kasi priority ng hypergamy is yung genetic hypergamy. Ibig sabihin, level up. Genetic level up. Parang ganun yung priority ng genetic level up. Yung isang level up naman sa beta box is lifestyle level up. Ibig sabihin, komportable yung buhay, pang long term, nasa bahay lang siya, tapos magkakaanak siya, ganyan. So, hindi realistic yung iiwan niya yung beta dahil lang sa pogi na bam. Hindi niya iiwan yung magi-stay siya dun sa long term pa rin mag-isip yung babae, or magma-monkey branch siya sa kapwa normie. Hindi siya magma-monkey branch sa kapwa normie. Basta kung talaga yung niya, yung pinaka-priority ng babae, base sa priority na niya na mga standards niya. Ngayon nga, 'di ba? Dahil nga social media age na, tumataas na talaga standards ng mga babae. So parang gusto nila is parang yung overall na talaga. Which is hindi nila makukuha. May nag-hit sa kanila is ang dami rin, isa pa yun nakaka-apekto. Dagdag yun sa hypergamy ng babae, yung simping. Kaya magsisimp ka lang talaga dun sa babaeng may gusto sa'yo. At least may value exchange. So pag normie naman, ano ba strategy ng normie? 'Di ba sa pangit both extreme, sa normie, ganun pa rin, kayo pa rin mag-a-approach nun eh, kasi nga normie. Pero sa normie kasi usually circle yan, social circle, mga common interests, mga ganyan. Tapos pareho kayo ng trabaho. Kuwari, mga doktor, 'di ba? Sila lang din, mga kapwa doktor, mga normie, doktor, sila lang din. Kuwari kayo nurses. Yung nangyari sa akin, normie to normie, parehong nurses. So yung kaklase ko rin, nurse din. So ganun din, parehong normie. Kaso pagka mga ganun, may mga date. So tapos sabay although binibigyan ka pa rin kung kailan mo gusto, kaso may value exchange nga. Pagka yung total submission, yung hinihilot ka pa, so mga sub 5 lang yun. Mas yung buhok mo, yung total affection talaga na intimacy, sa sub 5 yun. Kuwari, high-tier normie ako. Doon ko naranasan. Pero first time ko yun doon sa mataba. Tapos itong ka-LDR ko na sinulit ko ng 3 months. So, kada nag-SEX kami, after nun, sinasabihan ko siya, ihilot mo ako. So, inihilot niya ako. So, kahit ano instruction ko talagang sinusunod nila. Minsan nga
first time ko na-experience yun dun sa mataba. So, trinay ko na naman. Kasi yung mataba kasi nagkusa eh. Hinilot-hilot niya ako. So, ba't mo ako hinilot? Sabi niya, wala lang, gusto ko. Kasi malambot kamay mo eh. Malambot naman talaga yung kamay ko. Tapos, tinesting ko dun sa vibe ko na nakarelasyon. Ginagawa nga nila. Ganun sila ka-submissive pagka talagang gusto ka nila. Sinabi ko, wala akong pera eh, na ikaw na muna taya. So, nilibre niya ako ng Starbucks, tsaka sa, anong tawag din? Yung Blizzard, tsaka Jollibee. So, mahirap yun biruin mo, mahirap yun. Minimum wage yung babae na yun. Pero, nilibre niya ako ng magkano pumatak yun. Almost 700 din yun. Ganun yun pagka gusto ka talaga eh. Be-break na yung rules eh, kahit nasabihin mong mahirap siya. Tapos nalilate siya. Nung una kasi, di ba, sabi ko, lahat ng babae is tetest ka niyan, kahit pa sabihin mong pogi ka, or above ka sa looks. Kasi lumalaki nga ulo nila, no? So, pagka, dapat ang gagawin mo is, huwag kang mawawala sa frame. Parang, kahit sabihin mong pogi ka, huwag kang mawawala sa frame. Huwag kang magsasubmit. Kasi, wala naman din sense kung ikaw magsubmit. Magsasubmit ka dun sa kanya, anong mapapala mo dun? Parang, ano ba yung submission na inaano niya? Pepera ka ba dun? Hindi naman eh. Attention lang naman yung submission dun eh. Yung submission niya sa'yo is may mapapala for the future, di ba? Kung nag-submit siya sa'yo, napadali yung pag-ano mo. Pag-akyat mo sa ladder, nakaka-focus ka sa trabaho mo, nagiging madali yung 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 goal mo. Tapos may cheer pa siya sa'yo. Yun yung submission na gagawin niya. Yung parang may support din siya sa'yo. Malaki, yung reinforcement na sinasabi nila. So parang malaking tulong na yung ganun. So ma-achieve mo talaga yung mga goals mo pagka ganun yung supportive yung mga ka-partner mo. Kung ikaw magsasubmit, ano mapapala mo, di ba? Kung ikaw magsasubmit na pero kung beta ka nga, normie, is, yun nga, value exchange lang talaga kayo, hatid sundo, tapos siya yung nagtatrabaho kayo, ikaw pang maghahatid sundo, yun talaga eh. Ikaw pa magluluto, yan yung mga married men ngayon na beta. Sila nagluluto, sila lahat. Kasi nga, formal treatment eh. Pero ang maganda lang din nun is dalawa kayo nagtatrabaho. Pero yun nga lang, ikaw yung parang babae. Yan yung mga tumatawag sa misis nila na commander, di ba? Uso yan, yung mga nagsettle na yung walang mate, walang choices, walang multiple girlfriend nung teen sila. Kaya nga sila nagmamadali eh. Kaya nga mabilis nagsettle yung mga yan kasi alam nila na hindi naman talaga sila above sa looks. Ako talaga, hindi naman ako nagsettle kasi alam ko naman yung looks ko talaga dati pa. Na kahit na tumanda pa ako, maging 40 ako, mapanot pa ako. Challenge ko kasi, alam mo pag napanot ako na 50 ako or which is hindi ko alam kung kailan. Kuwari napanot man ako. Promise makakadali pa rin ako, promise. Kasi by that time, meron na akong malaking bahay. Yung bone structure ko, jawline ko, tsaka mata ko, hindi naman mababago yan eh. Hindi yan mababago, so yan pa rin papalag. Kasi tatay ko, parang 70 na siya, di ba? Parang napanot siya ng mga 70, ganun. Meron pa rin siya naging babae na 30 plus eh. Meron pa rin sumama sa kanya eh. So, boils down na lang sa yan eh, sa maturity ng Siyempre, yung mga babaeng ganun, habol na lang din nun is yung pension niya. Kasi may pension tatay ko 24 eh. So, yun nga, pagka pogi, walang diskarte. Yan talagang all around. Pag pogi ka, kahit mag-simp ka dyan, bigay ka ng bulaklak, tsokolate, hindi ka tatawaging simp. Kasi ang meaning kasi ng simp is, yung parang piniplease mo
binababa mo yung pagkalalaki mo, piniplace mo kasi nga below ka sa looks. Usually naman ang nagsisimp is below sa looks eh. Kuwari, babae, gusto niya ma-retain si Chad, si Pogi, magsisimp talaga siya. Magiging submissive siya doon. Yun yung simp, meaning na simp. Eh usually na lalaki is normie to normie, nagsisimp sila. Eh, hindi sila gusto kahit mag-simp. Kasi normie to normie. Hindi ubra yung simp. Ang gusto ng babae, pag normie to normie, nakikita ang kanya ng future. Ibig sabihin, yung potential. Kuwari, engineer ka, diyan napapasok yung STEM maxing. Pag normie to normie, papalag yung STEM maxing. Kasi nga normie to normie, mga doktor ganyan, normie to normie yan eh. Wala naman ding mating strategy sila eh, dahil lang talaga eh, yun lang talaga yung nila, yung normie to normie. So parang pasahan na lang talaga ng accomplishments. Kuwari, doktor ako, gusto ko doktor lang din yung mga ko. So kahit normie tong doktor na to, at least hindi ako mahirap. Kaysa naman, pero yun nga, hindi guarantee yung sinasabi ko sa inyo, hindi guarantee na hindi magpapatira sa ng one night stand. So hindi alam ng mga normie din 'yan. Which is dahil nga one night stand lang, dahil ginamit for pleasure lang yung pogi, mabilis siya matago, hindi siya So yun yung mga strategy pagka below ka. Pagka below ka is yun nga, ang pipili rin sa yun nun, actually babae rin na below eh. Yung nakikita niya na may common features kayo sa face. Usually nakikita kong below sa below. Pareho sila ng common feature ng face eh. Tapos sa normie, parang ganun din. Sa tiyadang, yung tiyadang medyo lugi eh. Kasi biruin mo, pag pogi ka, medyo lugi. Talagang below talaga sa'yo. Kasi, biruin mo, rare yung mukha mo. Walang common. Kaya nare-realize ko naiintindihan ko na yung bakit yung mga Stacy, yung mga magaganda is wala silang maka-partner na na pogi. Kasi nga ayaw nila doon dahil may power struggle. Kasi pareho kayong may itsura eh. So parang walang magsasubmit. So parang ganun yung ayaw ng Stacy yun. Gusto nila na silbidor din eh. Yung Chad naman, gusto ganun din. Gusto nila yung parang traditional din. Sino lang ba magsasubmit sa Chad? Yung mga below lang na sa kanila. Kaya yung both extreme, hindi nila nakukuha. Okay pa nga yung below eh. Below sa looks eh. Kasi makukuha mo yung gusto mo. Yun nga lang, doormat ka. So pag lalaki ka is, hindi mo talaga makukuha yung gusto mo. Sa normie, medyo okay pa kasi nga, kuwari, parehong doktor sa doktor. Nakikita ko yun sa mga katrabaho ko eh. Dati sa hospital. Doktor sa doktor, mga ganun lang. Kakatuluyan sila. Siguro sa bagay, wala naman magiging silbidor dun kasi hindi na rin kailangan dahil may katulong ka na, mayroon ka pang driver. So parang nangyayari sa mga nag-status max na normie is, na lang din eh. Parang preservation na lang ng pera, properties, money, ganyan. Preservation na lang yung ginagawa. Which is yun talaga yung main reason bakit nagpapakasal yung mga high status na people. So, wala talaga strategy. Looks lang talaga nakabase lahat. Actually, pakikipagkaibigan din sa lalaki. Wala rin siyang strategy. Lalaki to lalaki. Common interest lang. Basketball tayo. Sige, kaibigan tayo dahil basketball tayo. Pag napas mo na yung basketball pace mo, kuwari ayaw mo na mag-basketball, mag-cycling ka na. Wala na kayong common interest. Busy na ako sa nagsa-cycling na ako eh. Sige dito lang kami, maglalaro lang kami ng basketball. Ganun lang yun eh. Wala talagang common interest eh. Kaya nga hindi na ako nakikipagkaibigan rin talaga kasi parang nonsense din eh. Pag both extreme to
Yun yung sinasabi ko sa inyo, kung pangit ka tsaka high-tier normie ka, which is yun yung sa Pilipinas. Ako high-tier normie ako. Yung mga ibang black pillar dyan na high-tier normie rin. Both extremists talagang mag-isolate ka na lang talaga kasi nonsense eh. Kaya naintindihan ko na yung mga pogi na solo lang. Yun napansin ko sa pogi kasi may tatlo kaming pogi na magka-flat eh. Solo lang kami. Hindi kami nakikipag-usap sa iba dahil alam mo na may mobbing na tinatawag eh. Alam mo yung mobbing, group-minded na yan. Dahil wala kayong common interest, pati feature na mukha, wala kayong common. Di ba ganun nga? Yan nga yung form ng racist eh. Alam mo yung racist? Racism is about looks, color ng skin. Ano ba yan? Racism yan, di ba? Yan nga yung eh. Kaya nga pansin mo, hindi ako naniniwala ng mga Pilipino gusto yung mga mga puti. Hindi ah. Habol lang nila dun, beta box. Pera lang. Wala kasing common eh. Kahit ang dami ko nang tinanong na Pilipina, tapos yung mga Pilipina na nandito, wala naman ako nakikita na nag-girlfriend, nagbo-boyfriend na na prime age to sinasabi ko prime age to sinasabi ko wala akong nakikita na nagbo-boyfriend ng puti. Hindi nila trip yung mukha kasi maninipis yung mukha ng mga puti eh. Hindi okay yung width ng lapad ng mukha nila. So, hindi sila nagugustuhan ng mga Pilipina, typical na Pilipina. Kaya Pinoy pa rin. So, dahil 5 million lang yung dito, populasyon dito sa New Zealand, malamang onti lang yung percent ng Pilipino. Ilan lang? 10% or 5? Mga nasa ganun lang. So, wala talaga akong competition dito. Kaso, ang hirap ko naman dito, hirap ako makahanap ng Pilipina na hindi married. Tsaka hindi ko pass. Which is, ito na yung chance of the lifetime ko, yung dati. Kaso, umalis naman ako nun. Nag-transfer ako, 24 yun eh. Sayang din yun. Kasi nga, dalawa na kami nanood ng Netflix nun. Tapos nag-holding hands na kami. Yun na yun, dire-diretso na yun eh. Sunggaban mo na lang halikan yun eh. Tapos sabay eh. Actually, baka nga siya pa umuna humalik eh. Kung private lang yun eh. Kasi shared room yun eh. Bali sa isang kwarto, 4 na babae, isang kwarto sa kabila, 4 na lalaki. So, parang ganun. Kasi purpose lang talaga nun, dormitory sa mga nag-aaral. O ito naman, nagtatrabaho. Bago to umalis, next year kasi mag-aaral na to ng nursing eh. 21 na siya. So, mag-i-time maxing din siya. So, kung maging girlfriend ko to, balitaan ko kayo. Pero wala rin akong balak buntisin to. Kasi ayoko nga mag-anak eh. Hindi naman ako ganun na desperate kasi alam ko naman na kahit naman na tumanda ako, pumapalag naman talaga yung genetic ko na may tsura ako. Kahit pa sabihin nyo, asarin nyo ako mapanot ako. Kahit sabihin nyo mapanot ako, may papatol pa rin sa akin. 30 pataas na nga lang. Pero hindi ko naman priority ang mag-anak, okay na ako dun. Pero may papatol ako. May papatol pa rin sa akin, pero 30, kupas na. Ngayon, nandun pa ako sa stage na para binabalance ko pa eh. Depende kasi sa sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala talaga akong plano eh. Nag-a-adjust siya base talaga sa sitwasyon eh. Hindi talaga ako nagplaplano. Pero meron talaga akong plano na pang long term. Yung parang meron akong pension, meron akong matatanggap kung hindi ako magtrabaho. Which is yun yung pinagsisikapan ko ngayon. Kuwari, nakuha ko na yung pakay ko dito. Tapos sabay hindi na ako magtrabaho. Kahit mag-imbang man ako habang buhay, may papasok na passive. Alam mo yung interest ng bangko. Kasi ganun yung tita ko eh. May 50M siya kasi nakaasawa siya ng politiko eh. 50M. So yung interest ng bangko lang ginagastos niya hanggang tumanda siya. Siya pa nga nanlilibre ng milyonaryo, di ba? Ganun lang talaga ngayon, gamitan lang talaga eh. Na kung ano mapapakinabangan mo dun sa isang tao na yun. Kaya nag-a-adjust ako, hindi ako ganong. Yun din pala,
Huwag kayo sumali, kung kayo mga bata pa kayo, nanonood dito, huwag kayo sumali ng mga fraternity, any group. Sumali lang ako ng group dati sa Red Pill kasi nagagather ako ng information tsaka inoobserbahan ko kung ano ba talaga yung mapapala ko dito sa group na to. Ano ba yung goal na ito mga to? Yung napapansin ko yung goal is hate na. Sabi ko, tapos tinira pa nila ako, nananahimik ako, hindi naman ako nagko-comment dun sa webpage nila. Bigla akong tinira, ginawa ko, puta, di left group na ako. Di nag-left group na lang ako. Ganon din sa nung high school ako may uso fraternity. Sinasali ako, hindi ako sumali. Lumapapala ako dyan. Ayoko nga mag-commit. Yun yung iwasan nyo. Nasa 48 laws of power din yan. Huwag kayo magko-commit na kasi pag nag-commit kayo sa mangyayari is nalilimitahan ka. Fraternity is parang commitment yan parang pipilitin ka niya na ganito, may meeting kayo na every Thursday or kung ano-ano mga kabullshitan yan. Tapos meron pang papagawa sa'yo na, mang snatch ka, mang ganyan. Hindi ko nilalahat merong mga fraternity na gago talaga. Merong ibang fraternity na talagang ikakabuti mo. Parang sa mga UP or Pero yun nga, hindi na rin uso ngayon yung fraternity. Uso pa ba yan sa mga Gen Z? Mag-comment nga kayo dito. Kasi parang bullshit lang yan Wala kang mapapala dyan Yun talaga hindi rin ako nagko-commit kasi nga, nagbabago-bago ka ng interest. Depende sa edad mo, tsaka priority mo. Ngayon, dati mahilig ako mag-cycling Ngayon ayoko na Ang nahiligan ko ngayon, mag-gym. Yung workout talaga na training sa bahay lang. Sa room ko. Meron akong dumbbells. Tapos yun, nagte-training ako mag-isa. So every off ko, 3 days kasi off ko yun yung ginagawa ko. Tinitira ko yun ng So yun na talaga interest ko kasi para maiwasan ko ngayon osteoporosis kasi 37 na ako Tsaka gusto ko mag-build ng muscle mass para kung may magte-test sa'yo dyan, kahit matanda ka na, 37 ka, may maano ka pa rin, may lakas ka pa rin makabuhat ng pitchel tuloy, yung mga literal, mga drum, ganun, kaya mo pa rin buhatin, 60 kilos, 70 kilos. So, 52 minutes, masyado na matagal. Sige, peace.